Sa kauna-unahang pagkakataon mga kapatid, sumali ang Philippine Navy sa naval exercises sa India. Pag-usapan natin to mga kapatid, samahan ninyo ako. Good news yan. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Alright, magandang araw sa inyong lahat. Welcome ulit sa ating bagong video reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Sa gitna ng mga takutan, sa gitna ng mga bantaan ng Chinese Embassy dito sa Pilipinas at ang pagsagot ng ating mga senador at mga opisyal sa Chinese envoy, may mga bago silang mga banat mga tol. Kapag daw lumala ang pag-aaway, maraming mga Pilipino daw ang mawawalan ng trabaho. Aba, talagang tinatakot nila Pilipinas mga kapatid. Gumagamit na sila, puwersa, ekonomiya, lahat mga kapatid ginagamit na nila. Parang nakakalimutan nila. Napakarami din nilang Chinese dito sa Pilipinas. Ngayon, habang nangyayari itong mga ganyang mga bagay is nakikilahok mga kapatid ang Philippine Navy natin at sa kauna-unahang pagkakataon ay sumali nga tayo dito sa naval exercise sa India. Ito'y may kaugnayan sa pagpapatibay ng ating relasyon syempre sa ibang bansa na siguro meron ding kaisa nating pag-iisip mga tol at para sa seguridad dito sa Indo-Pacific region. Panoorin natin to mga kapatid mula rito sa PTV Philippines. Sa kauna-unahang pagkakataon, lumahok o lalahok ang Pilipinas sa isang naval exercise sa India. Isang hakbang na nagpapalakas sa diplomasyang pandagat at kooperasyong panseguridad sa rehiyon ng Indo-Pacific sa ilalim ng pagsusulong ng international na pagtutulungan sa larangan ng maritime defense. Yan ang ulat ni Floyd Prince. Kailangan natin yan mga kapatid. Kailangan natin talaga makahanap ng mga kakampi. Kailangan natin makahanap ng mga bagong kaalaman, teknolohiya. Kaya tayo nakikipag-cooperate sa ibang mga bansa na etong India mga tol. Meron ding to sa China. May sigalot din yan sa China. Matagumpay na nakarating ang Philippine Navy Contingent NTG-80.5 sa barkong BRP Miguel Malvar sa India para makibahagi sa 3rd Indian Navy International Fleet Review at multilateral naval exercise na ginanap at inoorganisa ng Indian Navy. Nice. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakilahok ang Philippine Navy sa isang naval exercise sa India at sabay na kauna-unahang dayuhang misyon para sa FFG-06 na nagtataguyod ng diplomasyang pandagat ng Pilipinas at kooperasyon sa rehiyon. So eto mga kapatid, yung pakikipagkaibigan natin sa India, nangangahulugan na hindi tayo sunod-sunuran lang sa US. Kasi mga kapatid, ang India at US, hindi yan, alam mo yon, hindi yan close, hindi yan, ang India mga kapatid kasama sa BRICS, kasama sila sa BRICS. Etong India is, ang balita ko, bibili rin sila ng mga armas nila rito sa Russia. Ay alam naman natin, hindi rin close ang Russia at saka US. So ibig sabihin mga kapatid, kung tayo ay sunod-sunuran lamang sa US at kontrolado tayo ng US, malamang pipigilan tayo ng US na sumali sa mga ganitong exercise sa India mga tol. Lalahok ang Philippine Navy Contingent sa mga nakatakdang aktibidad tulad ng multinational maritime operations, palitan ng kaalaman sa profesional at international maritime seminar kasama ang mga chiefs of navy, senior leaders, scholar at mga practitioner. Tampok sa kaganapan ang paglahok ng BRP Miguel Malvar sa 3rd Indian Hosted International Fleet Review kung saan ang Pangulo ng Pamahalaan ng India ang magiging reviewing officer. Makikibahagi rin ang NTG-80.5 sa Sea Phase ng Milan 2026 na kinabibilangan ng tactical maneuvers, communication drills at mga maritime security operations para palakasin ang koordinasyon at interoperability ng mga kasali na hukbong pandagat. Nice. Ang deployment ng BRP Miguel Malvar ay isang makasaysayang tagumpay para sa Philippine Navy na nagpapakita ng lumalawak na papel nito sa international naval diplomacy. Ang partisipasyon ng Pilipinas sa parehong
Senaryong IFR at Milan 26 ay naglalagay sa bansa sa tabi ng mga pangunahing maritime partners sa isang forum na naglalayong itaguyod ang kapayapaan, katatagan sa dagat at kooperatibong seguridad sa rehiyon ng Indo-Pacific. Alam niyo, bagamat na sumasabak tayo o sumasali tayo sa mga ganitong klaseng naval exercise sa India, no, para sa pagpapalakas nga ng interoperability, is hindi nangangahulugan, mga kapatid, na tayo'y naghahanda para makipaggera. Mas mabuti pa rin handa, pero hindi ibig sabihin nun is may paparating kasing gera. No, wala pa rin syempreng tatalo sa diplomasya, sa pakikipagdiplomasya, lalong-lalo na kung talagang yung dalawang bansa na nag-uusap is parehong sincero, no, sa kanilang pinag-uusapan. Yun yung gusto nating makita. For example, halimbawa dito sa China, 'di ba? Wala tayong mabe-benefit kung tayo'y makikipaglaban sa kanila, kasi in terms of ekonomiya, alam naman natin kung gaano kayaman yung bansang 'yan. Pagdating naman sa puwersa, hukbong, sandatahan, mga tol, alam din naman natin kung gaano sila kalakas. So, kung sinasabi nila na ang Pilipinas ay inaaway sila, 'di ba? Sinasabotahe ang relasyon ng Pilipinas at ng China. Unang-una, anong mabe-benefit ng Pilipinas para gawin ng Pilipinas 'yun? 'Di ba? Kung maipapaliwanag nila kung anong benepisyo para sa Pilipinas 'yun, baka maniwala pa tayong ginagawa talaga nating makipag-away sa kanila. Wala tayong benepisyo kasi doon, 'di ba? Unang-una, marami tayong OFW nasa Hong Kong, nasa Macau, nasa China. Marami tayong OFW dyan. Isa yan sa malakas na trade partner natin. Ngayon, kung sisirain natin yung relasyon natin sa kanila, ito ba ikauunlad lalo ng Pilipinas? 'Di ba? Ang gusto natin, mga kapatid, is magkaroon ng diplomasya sa China at hindi gera. Gusto natin magkaroon sa kanila na pakikipagkasundo na unang-una, mga tol, respeto. Gusto nila ng respeto din nila tayo. Hindi porket malaking bansa sila, tayo lang ang palaging luluhod at tayo lang lagi yung susunod sa kanila. Kasi halimbawa na lang, ang pinantatakot nila, marami daw mga Pilipino mawawala ng trabaho kapag lumala ang sigalot, no, sa relasyon ng Pilipinas at ng China. No, so pinantatakot nila yon. So anong gusto nilang mangyari? Ibigay na lang natin kung anong gusto nila. Tanggapin na lang natin na nandiyan na sila sa karagatan na yan. No? Isuko na lang ba natin? Hindi ganun yun. 'Di ba? Sabi ko nga lagi, ang diplomasya laging two-way yan. Hindi pwedeng one-way lang. Tayo gustong makipag-usap, sila ang gusto nila. Sumunod lang tayo sa mga sasabihin nila. Di wala kang kwentang pag-uusap yun. No? Parang tinanggap na rin natin yung pananakop nila pag ganun. Floyd Brenz para sa Pambansang TV. So eto nga, 'di ba? Nakikipag-cooperate tayo sa ibang mga bansa. Ito ay para sa pagpapalakas din, no, ng ating depensa, pagpapalakas din, mga kapatid, ng ating puwersa. Kasi sa mga ganitong klaseng exercises, nagkakapalitan tayo ng kaalaman, nagkakapalitan tayo ng knowledge, lalong-lalo na sa ating Navy, kung paano ginagawa ng ibang bansa na protektahan yung kanilang soberanya, is magagawa natin yun, maa-apply natin yun dito sa ating bansang Pilipinas. Diba? Yun ang kailangan natin kasing gawin. Bukod sa hindi natin tinutulak o ayaw natin magkaroon ng gera hanggat maaari, maiwasan yan. Pero kailangan pa rin syempre ng ating mga kasundaluhan na matutunan yung mga bagay na nalalaman ng ibang bansa. Kasi nga, sabi ko nga, mas advanced sila. Marami tayong pwedeng matutunan sa kanila. Kaya tama yung nakikilahok tayo sa mga ganitong klaseng exercises. Ikaw bilang isang Pilipino, ano ang iyong masasabi tungkol dito? Comment ka na lamang sa ibaba. Maraming salamat. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.